Ito, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon. Ma'am Lily Tonini, Ma'am Ashley Kate, and kay Jaslim. Ayan, mega love shoutout po. So ito po yung bagong achievement ngayon ng Marcos administration, mga kababayan, na kung saan ay nasa Pilipinas na po, mga kababayan, itong mga Pilipinong nakakulong sa Russia. No, ito po, mga kababayan. Mula po ito sa Billionaire News Channel. Ayan. So, wait lang ha, mga kababayan. May ads lang. Oo. Panoorin natin yung ads ng bilyonaryo. Ito ha. Balik Pilipinas na ang 24 na Pinoy na nabiktima ng illegal recruitment sa Russia. Isa man yan sa bitbit na tagumpay ni PBBM matapos ang kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbad. Ayan. Uuwi sa Pilipinas ngayong araw ang nasa 24 na Pilipino matapos ang 9 na buwang pagkakakulong sa Irkutsk, Russia. Yan ang inilahad ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang naging pagpupulong niya kasama si Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng 2026 Russia-ASEAN Commemorative Summit. Ayon kay PBBM, mga biktima umano ng illegal recruitment ang mga natukoy na Pinoy. Hanggang sa ngayon, wala raw kaso ang mga ito kahit na mag-iisang taon na sa detention center. Ayon sa Pangulo, isa ito sa mga tagumpay ng Pilipinas matapos ang bilateral talks nila ni President Putin. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit, kung may paraan, sana magawa natin. And nagkaroon ng ginawa na paraan. Sabi niya, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. Ngayon, mga DDS. Ma'am Lily Tonini, Ma'am Lani Tatson, ayan, kay Ma'am Jana Calunya. Ano na ngayon, mga DDS? Narinig ninyo? Si PBBM may panibago na namang achievement. Napauwi ang 24 ka mga, di natin alam, baka DDS din yun, na biktima lang ng illegal recruitment. Kasi kadalasan pa naman sa mga DDS, mga bobo. Malay natin may DDS doon So, hindi ko alam baka may DDS doon, isa din sa biktima sa illegal recruitment. Pero at least, sinong nagpauwi? Si BBM. So, mga DDS yan, pag mga ganyan, alam naman kasing illegal, ba't naman pumapasok? Bobo pa ganon. Pero sorry, tapos nang nangyari. Kaya, at least magpasalamat na lang sila sa Administrasyong Marcos na napauwi sila, no? Tapos, mga kababayan, ay ito nga, ano na naman ito? Nung panahon, kung naalala ninyo mga kababayan, nung panahon Digong, Diyos ko, imbis na pauwiin si Mary Jane Veloso, anong ginawa? Hinayaan niya na bitayin. Imbis na kunin kasi na biktima sa bit-bit droga, ang ginawa ni Digong, ang sabi niya kay Gidudo, ano ba yun, yung Prime Minister ng Indonesia, hayaan ang bitayin. Sabi daw ni Digong. Ito mga kababayan, papanood ko sa inyo, baka sabihin nyo na naman na fake news tayo Ito. Ito. Digong. Pinabitay. Ayan, si Veloso. Hinayaang bitayin. At alam mo, hindi ko ako sinasabing DDS, sinasabi ko hindi ako... Wait lang mga kababayan. okay. Ayan, Mary Jane Veloso. Ayan, Digong, Mary Jane. Mary Jane Veloso. Ayan, para makita natin kung anong ginawa nito. Nang bumalik mula sa Indonesia noong Biyernes, agad ipinahayag ni Pangulong Duterte na hindi niya pwedeng sabihin kung ano ang napag-usapan nila ni Pangulong Joko Widodo hinggil sa kaso ni Mary Jane Veloso. Sabi niya, kailangan niya munang kausapin ang pamilya ng Pinay na nasa teatro. Kahapon, laman ng Indonesian newspapers ang di umano'y pagbibigay niya ng go signal kay President Jokowi na ituloy na ang pagbitay kay Mary Jane. Kanina, si Duterte mismo ang nagkwento ng kanilang napag-usapan. Sabi namin na we will implement the laws. I told them, Mr. President, I have my laws. It's good that you have the death penalty.
So at least you can bring it down to the barest minimum. I said, go ahead and implement the law. We never mention. O, kita ninyo, mga kababayan, pumunta ng Indonesia si Digong. Imbes na pagpunta mo sa Indonesia, kung may mga Pilipino doon na may something, na sangkot, na kulong, na pwede pa namang kausapin at palayain, pauwiin, ang ginawa ni Digong, hinayaan niya, na may batas dire, alam ko ang batas ninyo bitay, bitay nyo na lang. Mga kababayan, ayun nga, kawawa si Mary Jane, na bitay muntik, buti na lang. Mga kababayan. Buti na lang. Pasabog channel, mega love shoutout. Buti na lang, mga kababayan. Hindi na bitay. Kasi kung pinatuloy, mga kababayan, yung kung nakinig si Prime Minister ng Indonesia, patay si Mary Jane Veloso. Bitay. Kawawa naman yung tao. Ngayon tignan ninyo si PBBM. Anong nangyari? Napauwi itong 24 na bilanggo, no, sa Russia. Si Sara kaya? Kita nyo, mga kababayan, malaking achievement yan sa ating bansa. Malaking yan, tawag dito, malaking tulong yung nangyari na yan. Kasi nga, sabihin na lang natin, kalahati doon DDS na punta doon sa Russia, na sagi dito sa illegal recruitment. Hindi naman din po natin masisi kasi nga, alam nyo naman, pag DDS nga naman, bobo, malay natin napasama. So, ngayon mga kababayan, natatawa naman ako, imbis na utusan imbis na kausapin mo yung Prime Minister ng Indonesia para palayain mo yung mga tao mo, mga kapwa mo Pilipino, ang ginawa, may batas man kayo ditong bitay, alam ko naman na ito yung batas nyo, bitay. Mga kababayan, ambot, unsao na lang. Diba? Kawawa naman si Mary Jane, muntik mabitay, buti na lang. Buti na lang at nagbago ang isip ni, yung pangalan nung Jidodo ba yun? Jidodo. Happy Father's Day sa lahat, no? Tatay Digong, Happy Father's Day. Diyan ka na lang. Diba? Kita nyo, mga kababayan, wala. Pero kay PBBM, Sinabi ko lang, we will respect the judgments of your courts. Period. Bago ang madamdaming pagkikita ng pamilya Veloso, may kurot din sa puso ang pagpapaalam ni Mary Jane sa mga naging kaibigan at mga tumulong sa kanya sa Indonesia. Kasama po ako sa flight na nagbalik sa kanya sa Pilipinas at narito ang aking pagtutok. pauwi ni PBBM yan, Sa Jakarta Airport ang unang silip ng media kay Mary Jane Veloso kagabi. Pasado alas 9, oras sa Jakarta. Nakapaligid ang mga nakabantay kay Mary Jane mula sa Indonesian government at Philippine government. Mary Jane, kababayan mo ako. Ano masasabi mo? Sa mga Pilipino, please. Sa pagtulong mo. Yeah. Go. Maraming salamat po. Salamat, President Marcos, Pangulong Marcos. Bakit hindi sinabi ni Mary Jane, salamat, Tatay Digong, Tatay Digong. So ngayon, panoorin natin mga kababayan kung paano magpasalamat itong mga OFW na nakulong sa Russia at napauwi. Ito pakinggan natin yung sinasabi ni ate. Salamat po kami unang-una po sa Lord po, and then po kay ito mga kababayan, napansin ko ito, DDS ito DDS. Pansinin ninyo hindi ako magsalita, i-play natin yung video. President Marcos po. Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yun po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Pilipinas. Thank you po, BBM, thank you so much. Kita nyo? Thank you po, BBM. Eto na nga mga kababayan, sabi ko nga DDS nga
Yeah. Maraming salamat po BBM. Unang-una po, nais ko pong magpasalamat sa kay Sara. Ay, kay sa Diyos pala. Kita ulitin ko. Tingnan ninyo ha. Salamat po kami sa unang-una po kay sa Lord po and then Kay po Sala, kay sa Lord. President Marcos. Kay Sara sana, sa Lord na lang. Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yun po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Pilipinas. Thank you po, BBM. Thank you so much. Thank you po, BBM. Paano naging BP si BBM? Kita mo yan? Alam na DDS talaga. Sa bagay, mga DDS naman kulang-kulang sa analyzation, di ba? Kulang sa apprehension. Kaya mabilis maloko, mabilis mabudol. Ayun, nasabay sa illegal recruitment. Nakulong. Tapos, magpasalamat kay BBM, kay BP Sara sana. DDS nga talaga. DDS nga, confirm. Ulitin ko Yung pagpunta niyo po sa Russia, yun po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Pilipinas. Thank you po, BBM. Thank you po, BBM. DDS. Yan. Nabiktima kayo ng illegal recruitment, tapos sisihin nyo si Marcos na naman. Bangag kasi presidente natin. Adik kasi ang presidente natin. Bangag kasi presidente natin. Tapos, kapag napauwi, maraming salamat po, BBM. BBM. Ay nako, mga kababayan. Nakita nyo? Kita ninyo? Kalahi ninyo yun. DDS. Maraming salamat po, BBM. Mag-sure di ay. Di ba? Siguro nung nakulong yan ng mga ilang buwan, utang ina to si Marcos, kasalanan to ni Marcos, presidente kasi natin si Marcos, ganun yan. Ngayong napauwi, maraming salamat po, BBM. Mo Maria Santos, thank you so much po sa yung super sticker. Thank you so much. Di ba? Maraming salamat po, BBM. Unang-una, nais ko pong magpasalamat kay sa Lord. Kay Sara sana. Kaso sa Lord. Ay nako, giahak. Ginoo ko, mga ginoong gagmay, dagkog purol pa ng bangi. Kita niyo mga kababayan. Malalaman mo pag DDS, bakit ka nabiktima sa illegal recruitment kung marunong ka namang magbasa? Alam mo naman na illegal, bakit itutuloy mo? DDS nga ni, di ba? Suka lamun. Yan ang tawag dyan. Ay nako. Ngayon, eto pa, mga kababayan. Ano yan? Dito tayo kay Sara. Siyempre, achievement ni PBBM Ano achievement ni PBBM? Napauwi ang 24 ka mga Pilipino na may halong DDS na nabiktima sa illegal recruitment. Bakit ka nabiktima? Kung may isip ka, kasi bobo nga ni, DDS nga ni. Nakita nyo naman nung nagpapasalamat, BBM. Paano naging BP? Ibig sabihin, BP Sara dapat yun, BBM ang nabigkas. DDS nga ni. Dito tayo kay Sara. Ano yan kay Sara, Ken? Nako,